problema mo, Lynette? Ang kulit mo kasi eh. Alam mo, RJ? Alam mo, Dr. Tanyag? Ang hirap kasi sa'yo, lahat ng gusto mo kagad, makuha kagad, hindi ka marunong maghintay. Ako? Hindi marunong maghintay? Lynette, nakakapagod na maghintay sa'yo. Sana, noon pa, sinabi mo na wala akong maaasahan sa'yo para hindi na ako nagsayang ng oras. Nasayang? Nasayang yung oras mo at saka yung panahon mo dahil sa akin? Sorry ah. Sorry kung nasayang ko yung oras mo at yung panahon mo. Pero alam mo, Dr. Tanyag, kung talagang mahal na mahal mo ako, kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kahit gaano katagal, hindi ka mapapagod. Nay! Tay, ako na pong kakausap sa kanya. Sige, anak. Nay! Nay, mag-usap nga po tayo. Bakit yun naman po inaaway ng ganun si tatay? Ako? Nang-aaway sa tatay mo? Eh, siya nga unang nang-away sa akin eh. Nay, nakita ko po. Kayo nagbibigay ng hindi magandang treatment sa kanya, eh gusto ka lang naman niyang tulungan. Anak, umiiwas lang ako sa tatay mo. Eh, ang kulit eh, lapit ng lapit sa akin. Ano yung sasabihin nung girlfriend niya? Nakakahiya naman. Ayoko na silang guluhin. Eh, Nay, mabait naman po si Miss Clara. Hindi naman po siya katulad ni Ma'am Moira. Kaya hindi niyo na po kailangan mag-alala kasi wala naman kayong ginagawang masama ni tatay. Sandali lang. Bakit ba parang mas kinakapihan mo yung tatay mo? Anong gusto mo? Sumama na lang sa kanya? O tamang-tama, meron na siyang bagong girlfriend. O siguro naman, magiging mabuting stepmother sa'yo si Claire. O di sige, di magsama-sama kayong tatlo. Hala, Nay! Saan po nanggagaling yan? Ano po yung sinasabi niyo? Nay, akala ko po ba okay lang sa inyo yung Okay ako. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na okay ako? Kaya ka po ba ganyan kasi hindi niyo tanggap yung naging desisyon ni tatay? May iba na po siyang girlfriend. RJ! Oh, what happened to your coat? Dumi mo. Ha? Kumain kasi ako. Natapunan lang ng sauce. Anyway, don't worry about it. Ipapa-dry clean ko na lang bukas. Saan ka ba galing? Hi. I just had a fight with the devil. Devil? Si Morgana. Sinubod at inaway ako. Alam mo, I just find it so weird na she's overreacting para sa kapatid niya. And you know, I have a feeling na ginagawa niya to para kay Moira. Dad, Zoe, Claire, I'm really sorry for what happened. Ako na yung nag-a-apologize sa behavior ng tita ko. I'm gonna talk to her. Dad, I'm sorry. Kung ano man yung nararamdaman ni tita, sa kanya lang yun. Pero ako, I'm really, really happy for the both of you. thank you, Zoe. Okay lang, Nay. Kahit huwag ka na magsalita. Nakaramdaman naman kita eh. Nakaramdaman kong nasasaktan ka kasi mahal mo pa rin si tatay.
Hindi naman ganun yun eh. Kasi pinipigilan yung nararamdaman ninyo. Nagpapanggap po kayo na iba po yung nararamdaman ninyo eh. Tingnan nyo, ikaw lang din po yung nasasaktan kaya. Ayan, sumabog ka na po tuloy. Ba't hindi niyo po kausapin si tatay? Sabihin niyo sa kanya na mahal niyo pa rin po siya. Hindi na kailangan, anak. Kasi... nakapag-desisyon na yung tatay mo eh. Tsaka mabuting tao si Claire. Mabait siya sa akin. Ayoko na silang uluhin. Eh, baka pwede na eh. Request ko lang na mag-usap man lang kayo ni tatay oh. Para medyo gumaan naman yung naging away niyo. Bakit ko pa siya kailangan kausapin? Nag-uusap naman kami Gusto mo mag-sorry ako sa kanya? Bakit ako mag-sorry sa kanya? Hindi ko kailangan mag-sorry sa kanya. Ay, Ano naman ako? sige na, please oh. Para sa akin lang. Kasi love mo naman ako, di ba? Yung gusto ko lang naman maging masaya kayong dalawa eh. Yung pati kayo. Please. Feb, bukas bago ka pumasok sa clinic, idaan mo naman to sa laundry. Ipa-dry clean mo. Okay po, Doc. Ako na pong bahala. Sige, thank you. Mauna na ako. Miss. Ay, pwede bang ako na lang maglilinis nung coat ni Dr. Tanyag? Akin na. Ho? Hindi mo na kailangan ipa-dry clean to. Ako na lang maglilinis. Pero, kung pwede sana, huwag mo na lang sabihin kay Dr. Tanyag na ako maglilinis nito, ha? Sigurado po kayo, Ma'am Lynette? Sigurado ko. Ako na bahala dito. Okay po. Sige, salamat ha.